Welcome back to Dudut's Kitchen, and today, medyo mali itong gagawin ko eh. Hindi ito ang tamang panahon para sa mga ganitong video eh. Kasi papakita ko sa inyo ano yung mga pwede nyo palang kainin habang nakadiet kayo. Para mas malinaw at mas maintindihan natin ang ating test subject kay si JM. Yes! Ayaw mapapasok. Unang-una sa lahat. Yung parts. Anong kadalasan mong kinakain pag ano? Sa kunyari nasa bulking. Paulit-ulit lang kasi yung kinakain ko eh. Naglalaro lang sa itlog, chicken breast, fish, ground beef. Nung time ng 30-day challenge ni Kong, ako yung pinakamasarap na kinakain nun kasi ako nagpe-prepare ng sarili kong food. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang pagda-diet ay medyo nagiging boring talaga yan siya. Ito yung para sa mga nagda-diet pero ang daming time. Kumbaga, lifestyle. Lifestyle. Ano ba ito? Calorie count? Gagi sabi nga ng asawa niyan, bakit mahal ikaw yung nagda-diet pero si Dudut yung pumapayat? Ito, ang calories ko ngayon nasa around 300 to 400 na lang. Wow! Hangin na rin! 300k to 400k. Buffet ang ano. So meron tayong bangus dito at marinated na to eh. As air fryer ko siya and then gagawin natin siyang bangus sisig. Ang technique lang naman talaga sa pagda-diet, i-less mo yung mga taas yung calories. Ang maliless natin dito this time is yung oil. Pasok muna natin siya sa air fryer hanggang sa mag-brown at kung gusto niyo yung sisig nyo ay crispy, tuyuin nyo talaga. Sunod natin, ito talaga maaasahan ng lahat to. Actually, ang ginagawa namin sa chicken breast ay adobo. Pero ang gagawin natin this time sa ating chicken breast ay inasal. Oy! Importante yung pagpapanipis natin sa kanya kasi yung chicken breast, laging may mas makapal na part yan. Yung mas makapal na part na yun, maganda yung pagkakaluto nun to sa bandang dulo, tostado at sunog na. Kaya natin binabalance, pinapantay. Si JM andyan lang siya para mag-entertain kasi hindi naman marunong magluto eh. Marunong ko mag-adobo. Tagal ng adobo pag sarap. Oy! To save time, kung di nyo kaya, okay lang din. I won't judge. You don't judge, we multiply. Kasi pag si JM yung nagluto ng chicken breast, parang nagiging ano eh. Karton! Naging karton, sobrang tagal yung niluluto. Kasi si Kong, kailangan na mag-meal prep. Pinagluto siya ni Kong, puta nung tinikman ni Kong, parang nawala ng gana sa buhay. Hindi ito yung hindi ito yung in-expect yung authentic na inasal, pero at least ganito ako mag-inasal. So, bawang, hindi ko na binabalatan yan. Sa tanglad, importante na bakbakin nyo yan. Kasi yan yung, dyan lalabas yung ano niya. Patas. Yes. Tsaka yung lasa, yung amoy, lasa. Sa ating bawang, tanglad at manok, lagyan natin ng patis. Parang ginagawa ko kadalasan para equal parts na yung suka at yung patis. Kasi kung mapapansin nyo, yung inasal na authentic, medyo maasim-asim siya, di ba? Yan. Tapos, paminta. Ito optional kasi nga nagka-count tayo ng calories natin. Pero dahil hindi naman ako kakain ito, gusto kong masarap na masarap. Lagyan natin ng onting brown sugar. Tsaka nasa marinate lang naman yan. Tapos now haluin mo. Masahihin mo siya para pumasok lahat. Pwede kong ipisil-pisil. Yan. Kagi, damang-dama ko yung boobies. Pwede tikman? Ulit, magugas ka doon. I-marinate lang natin to for dapat talaga overnight. 4 hours, 8 hours lang ako mag-marinate ng ganito. Pero dahil nagluluto tayo at nag-video tayo, mamaya-maya lang lulutuin ko na. Set aside muna natin. So next nating protein ay ang chicken thigh. Hiwain lang natin yung ating leeks kasi gagamitin natin at lalagay natin yan mamaya. Bakit konti lang? Wala, pwede mo bang sabihin sa grocery na isa lang, ganito lang karami yung kakunin ko. Tapos yung chicken thighs, ayan, tanggalin natin yung balat. Tapos mamaya off-cam gagawin ko siya chicken skin. Sa pagda-diet, yung karamihan ay ayaw ng chicken thighs kasi nga medyo mataas daw siya sa fats. Ang go-to options talaga ng mga bodybuilders ay yung chicken breast talaga. Breast talaga. Hiwain lang natin siya ng maliliit kasi ang luto natin sa kanya ay chicken oyakodon. Season lang natin siya bago natin siya lutuin para lang may lasa siya. Salt, pepper. Oyakodon is chicken rice bowl. Pero may egg yan, may soy sauce. Para siyang isdang sarsyado. Kuha tayo itlog, dalawa. Tapos separate natin yung white sa yolk. Yung mga ganitong steps, hindi nyo rin to kailangan gawin. Ano lang to, for the sake lang ng video ba. Mamaya, lulutuin natin tong itlog, di ba, sa ibabaw ng chicken. Pero ang gagawin natin, unahin natin yung egg whites para maluto. Tapos yung yolk, iwalay natin para medyo runny pa siya. Hala, kasi pag di mo binit yan, buo yun lalapak. Yun yung masarap. Hindi sana nag-voltage ka na lang. Para sa sauce ng ating oyakodon, mix mo lang yung soy sauce. Mirin, ito yung pampatamis. Tapos sake. At also, dashi powder. Para siyang mas masarap na fish granules. Yan, haluin mo lang. Dati pag wala akong dashi, parang nagluluto, tapos wala akong dashi. Kasi hindi ko alam saan bibili. Ang ginagamit ko, fish cubes. Fish cubes. Yun na, the cooking na. So na, lalagay na natin yon yung sauce na yung mixture natin. Lagyan din natin ng onting water. Optional ulit, pwede nyo tanggalin, pero ako maglalagay ako ng brown sugar. Ayan, tapos mix-mix mo lang yan until ma-dissolve yung sugar, maghalo-halo yung lasa nila. Pa natin.
Wow, nice. Pagka napansin mong nag-dissolve na yung sugar, tapos medyo masarap na siya, lagay mo yung onions. Lagay mo yung chicken. At yung ating leeks, lagay mo na rin. May sabay ng maluluto yan. Pag nalagay mo na lahat, cover mo lang siya hanggang sa maluto lang yung chicken. Japanese. Ang nilagay pala natin dito ay 170 grams ng chicken thighs at lalagyan natin siya ng 2 itlog tapos 1 tablespoon ng sugar. Tapos, pagluto na yung manok, pwede na natin ilagay yung itlog. Tapos, pinakahuli, patayin nyo na yung apoy ng ating egg yolks. Konting leeks, konting green onions, 150 grams ng rice, 200 grams ng chicken thighs, 1 tablespoon ng sugar, tapos 2 medium eggs. Kaya ako pinaghiwalay yung egg whites tsaka egg yolks kasi tinan nyo, medyo naging runny yung egg yolk ko. Medyo mas siya soft, malinamnam, creamy. So, patong lang natin yan dyan. So, para naman sa onting anghang, cayenne pepper. First meal ni Jem, chicken oyakudon. Actually, this one is good for 2 servings. 2 meals? 2 meals, yes. Ano yan? Anong ulam yan? Chicken oyakudon. Para siyang katsudon pero chicken. Parang dilo to eh. Parang di luto. Wag na. Kung ayaw mo, wag na. Oy! Uy, hindi ka nagdadahil. Bard! Try siya, Doy. Oh. Sige. Husgahan mo pare. Grabe yung amoy ah. Parang Hindi mas mababa pa calories nito yung pagka brown rice ginamit. Yes. At mas mababa pa yan pag walang manok. So on to the next one. Ito na yung ating bangus na niluluto kanina. Ganito lang ang gusto kong pagkakaluto. Kung makikita nyo, may mga white pa. Hindi siya sobrang lutong, hindi siya sobrang dry. Nagawin natin dahil medyo rested na yan, hindi na mainit masyado yan. Char, mainit pa pala. Sama nyo yung taba. Huwag kayo masyadong matakot sa taba ng isda kasi rich in omega-3. And also, pag in-input naman natin yan, input natin siya as bangus belly fillet. Sino kakain ng balat? Pwede ka mo yung ginawa ng isang parts. Sashimi, Bard. Kanin yung nakapatong. Para lang mas malaman natin ng eksakto, timbangin natin siya nang wala na yung balat. 200 grams, sakto. Cook. Pag magsisisig kayo tapos nasa tight calorie kayo, nasa low calorie kayo, ito yung bilhin yung Mayo Magic, parang low calorie mayonnaise eh. So, kuha lang tayo nito ng mga 20 grams. Liver spread. After ng liver spread, sibuyas. Yung sibuyas, wala masyadong calories yan. Kahit damihan mo pre. Kahit damihan mo, okay lang. Palagyan. Tapos, onting calamansi juice and liquid seasoning. Paminta. Tapos, tuwain lang natin yung sili. Tapos, mga isang labuyo. Haluin na natin siya para makita din natin yung consistency niya. Take time na rin natin durugin yung ating mga bangus na buo-buo kanina. Pwede natin tikman dito yan. Oo, parang kahit hindi mo nilutuin, Doy. What more pagka niluto pa sa season plate? Like, Going back to Honolulu just to get that bangus Like na sisig. Bangus na sisig. 10 grams ng butter. So okay na talaga yan. Pero for the video sake, para maganda yung video, lagyan natin ng itlog. Lagyan na rin natin ng ganito para maganda. 200 grams ng cooked bangus. Tapos, 1 egg, 10 grams ng butter, 20 grams ng mayonnaise, 20 grams ng liver spread. Para sa ating second meal, which is bangus sisig, ang ating calories ay 611. sheesh, baba. Marge. So, try natin. Taste test. Sarap. Asim, anghang, alat, bangus. Boy, kanin. Ha? Kanin. Say! Say, lika na. Ray, tikman natin namang rice. May rice, ha? Sarap. Nga. Binibigyan niyo ako, sinifeed lang ako para sabihin ko masarap, eh. Gagi, sabihin mong hindi masarap. Di ba medyo madami siya? Hindi mo naman siya makakain ng isang meal, lalo na pag nagka-calorie count ka. Pwede mong gawin is, i-divide mo siya sa 4 na servings, so yung total calories niya, i-divide mo rin sa kung ilang serving siya. So next natin, bago tayo mag-ihaw ng inasal, isa to sa favorite kong mini-meal prep. Ulam ko na siya for the whole week. At ito yung pad krapaw. At para mas maging convenient sa'yo sa pagda-diet, ang piliin mo yung lean ground beef. Yan, kung makikita nyo, pag lean ground beef, wala masyadong puti-puti. Kasi ibig sabihin nun, less yung fats. And also, you need garlic and chilies. Tapos, basil. Unang-una natin gagawin is durugin lang natin yung garlic at yung chilies.
Inuntihan ko lang yung sili kasi para enjoy pa rin kainin. Ang anghang. Ang una natin gagawin para sa ating krapaw ay lagay muna natin yung beef. Unahin natin yung beef kasi hoping tayo na magtunaw siya ng onting oil. Kung hindi, dadagdagan na lang natin. Usually talaga, mas dumadali talaga yung pagpe-prep. Lalo na pag may oil spray. Yan, lutuin lang natin yung ground beef. Pero di ba dapat talaga ngayong mga panahon na to, lay low talaga ang mga bodybuilders pag holiday season? O may mga ibang pumupuso pa rin? Meron, lalo na pagka nakalock in sa competition. Siguro isang araw pwede, no? Sa sa Pasko lang mismo, no? Oh, hindi namin tinatawag na cheat day yun eh. Refeed. Pero tingnan mo, pagdating ng January, New Year's resolution. Akin tong taon na to. Akin tong taon na to. Kaya sa lahat ng gusto magpa-coach dyan, piliin nyo lang ako. Hindi, pwede na to, buyo. Ganyan ka ba pag mag-ground beef? Hindi, actually pwede na yun. Pwede na to kasi di ba maglalagay ka pa? Lagay mo tong garlic and chilies. Yan, pare. Tapos itong krapaw na to, pwede mo rin yan siyang lagyan ng Sitaw. Oh, maraming sitaw, hiwain mo lang ng maliit. Habang ginagawa mo yan, parts, gawin ko yung pipino mo. Kung pwede na yan, lagyan mo na ng fish sauce, oyster sauce, Oyster sauce. at dark soy sauce. Yung dark soy sauce, pang pakulay lang yan. Hindi yan siya masyadong maalat. And once again, optional, brown sugar. Siyempre, lagay natin yung basil natin. Halulayin ko lang doon. Hey, sa Thailand, grabe. Yan lagi kinakain ko. Araw-araw. Yung nag-Thailand tayo? Oo. Actually, hindi pa to tapos eh. Para makompleto ang ating krapaw, kailangan natin ng itlog. Ang pagkakaluto ng itlog ng mga Thai ay malutong yung gilid, malasado yung gitna. Hindi ko ma-achieve yun, Doy. Ating krapaw, Siyempre, pipino. gular. Bagay na bagay yan kasi medyo rich yung ating krapaw, tapos fresh yung pipino, kaya bagay na bagay. Ito yung ating pad krapaw. Tingnan natin kung magbe-break pa yung yolk mid. Uy, nag-break pa naman. Break pa. Pero naluto ng bagya. So try lang Sarap. natin kung masarap siya. Gagi, hindi mo sinamahan ng pipino, pare. Day after. After. Stop. Ako naman. Lala. Pipino doy, pipino. Sarap. Angang! Sarap talaga nung anghang nung Thailand, no? No. Ayan na, yo! Yan. Krapaw. Oh, a challenge pag nasubo mo na bawal magkanin after. Pipino parts. Pipino. Gago! Hindi yan, tanga. Bawang mo na. Siguro good to for 3 to 4 servings again. 500 calories lang siya. Ito, bago ko sa Shopee. Indoor smokeless ihawan. Nagdi-deliver, rekta sa loob eh. Dali na yung rider, rekta sa loob. Sa bahay nila pinabaga yan. Tapos dito lang gagamitin. Kaya kailangan ng sobrang baga talaga kasi dahil chicken breast yung niluluto natin, mataas yung tendency niyang mag-dry out. Kailangan, pagkalapag mo sa kanya, mainit na yung griddle, mabilis mo lang siyang lulutuin. Pilit yan. Para i-check kung mainit na, dapat marinig mo yung Yo. Anong timpla mo dyan? Hindi inasal. Gago mo pala eh. Ihawin mo lang siya for 5 minutes each side. Tapos, pag feeling mo na dry out siya, flip ka lang ng flip. So, ito na ang ating chicken breast inasal with 200 grams ng rice, 150 grams ng cooked chicken breast, and mangilan-ngilan na pipino. So, yung pipino, okra, Yes. kalasa namin ginagamit, mushroom, sa mga desserts naman, strawberries, blackberries, blueberries. Yun yung magandang idagdag sa mga carbs and protein mo every meal para nabubusog ka. So, we'll try. Ito yan, kita nyo. Hindi naman siya dry na dry. Sarap shit, tangina. Chicken boobies yan eh. Maalala mo yung unang araw nating nagkakilala. Hindi mo na kailangan ng sausawan. Itong ginawa nating video para lang magkaroon ka ng idea kung ano pang pwede mong gawin. Kung alam mo naman yung calories mo, eh hindi ka naman mahihirapan i-adjust at i-tweak yung mga ingredients na ginamit ko. Baka nga mas may alam ka pa na healthy options, lalo na pag unli yung budget. Ang daming healthy options na mas mahal eh. Para din equip ka sa darating na maramihang kain na season, ganyan. December, January. Sana makatulong to sa darating na January kasi January sa'yo tong taon na to. Nandito lang tong video na to pag in case na kailangan mo. Okay? Love you. Ma. Enjoy but not too much. Yun lang. Stop, boy.